pinagpapatuloy po natin ang ating series sa Ephesians, which is pinamagatan po nating Mystery Revealed. Ngayon po, pag-uusapan po natin, sino ba tong si Pablo? At ano ba yung mission niya dito po sa mystery pong ito? The Minister of the Mystery. Medyo parang rhyming po siya, no? Alam niyo po, mga kapatid, yung binasa po kanina ni Sister Love ay part lang po nung next week po may part 2 po tayo dahil ako rin naman po next week kaya dinivide ko na po sa dalawa. Part 1 and part 2. Ngayon po yung part 1. Ang pag-uusapan po natin ay si Paul pati yung pahapyaw po ng mystery. And then sa part 2 po natin pag-uusapan kung ano ba yung nilalaman netong lihim na panukala. Sa Tagalog po, lihim na panukala yung binasa. Tignan po natin. Sabi po dito in verse 4. Sige, next slide. Yung verse 4. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. The mystery of God revealed. At makikita po natin dito, sabi niya, yung pagkaunawa niya po, sa English po, ang sabi po dyan, insight. Ma-perceive nyo, makita, maintindihan nyo kung ano yung pagkaunawa ko. Bakit yung pagkaunawa po ni Paul? Pwede naman yung pagkaunawa ng ibang apostol. O kaya, pwede naman yung pagkaunawa ng ibang tao. Tama po, di ba? Pero, hindi po sinasabi ni Pablo dito na sinasabi niyang pagkaunawa ko, parang sa kanya galing yung interpretation. Kung titignan po natin yung verse, galing po sa banal na espiritu. Yung kanyang mga sinasabi. Defining the word mystery. Ano po ba yung mystery? Sa Tagalog, ano po? Misteryo. Parang binigrigan lang po natin ng ano? Lihim. Secret. Tama po? Siguro tayo po mga mahilig sa, uy, may secret ako. Gusto mo malaman yung secret ko? May mga ganun po, di ba? Tapos, kunyari po, magbabanggit po ako ng pangalan. Yan po si Nanay Salvi, sinabi ko, Nanay Salvi, may secret ako. Gusto mo malaman? Ano pong unang naiisip ng tao? Ano kaya yun? Tama po? Para ano po tayo, natural na mga, na ano po? Kayo po nagsabi niyan, hindi ako mga ano daw po, marites or quote and unquote, chismosa, okay? Pagka sinabing, uy, may sabihin ako sa iyo sa atin lang to. Uy, pa-mysterious ka pa? Sabihin mo na kagad. Di ba? Ganun po tayo, gusto nating sabihin kagad sa atin yung lihim, yung secret. Di ba? Sino po dito pag sinasabihan ng kaibigan niya o kaya ng asawa niya o kung sino man pong malapit sa buhay niya, uy, may sabihin ako sa yung secret sa atin lang to. Yung pagkasabi niya po ng sa atin lang to, ayun, kumalat na sa buong barangay. Pero dito po, ang salitang mystery, by definition and certainly in biblical usage, is something which is not easily understood, but that will eventually be revealed to those who search and wait. Ang mystery daw po, ay yung sa una, hindi mo siya maintindihan. Hindi mo maintindihan kung anong yung nangyayari. Parang pag nanonood po tayo ng palabas, di ba? Pagka ang genre ng palabas ay mystery, mga mahilig po dito sa movies, sa una, hindi naman ibibigay sa'yo ng director or ng writer yung pinaka essence ng story Tama po? Para ma-hook ka sa story, anong gagawin? I-hide niya muna, itatago niya muna yung mga bits and pieces magbibigay muna ng mga hints, ng mga clues, bago niya i-reveal. Tama po? Pero meron po yata dito yung mga pagka hindi mo na kaya, medyo mabigat na yung nangyayari, gusto ko na talaga malaman kung mag-google na muna ako. Yung mga natatawa po dito parang ginagawa Di ba pagka po, sino po dito naranasan na may pinapanood na palabas, mamatay ba tong bida? Baka mamatay to. Search ko nga muna kung matitira siya sa dulo.
Ayaw mo nang ano. Alam niyo po, dito, similarly, ang ating Panginoon, itinago niya po yun. Hindi para itago lang, kundi meron siyang perfect will and perfect timing. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, timing. Yan, atin po tayo on time. Kaya timing. Sabi po dito, God has wrapped the cure to spiritual cancer within a mystery in order that those who share this passion would continue to listen. Listen until it is revealed. Kapag ka nga po may nagkikwento, nahook tayo kapag ka medyo nabibitin-bitin tayo eh. Uy, ano yung next na mangyari? Ano yung next na mangyari? Ano yung next na mangyari? At dito po, pinaliwanag ni Pablo in verse 6, ano ba itong lihim na ito? Ano ba itong lihim na ibinunyag niya? Yung secret, yung dating secret na kanyang inexpose. And this is verse 6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Sa Tagalog po, binasa rin po kanina, at ito ang lihim. Ganun po yung pagkakasabi ni Paul eh. This is the mystery. Ito yung secret. At sinasabi ko na sa inyo ngayon. Sabi, sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So makikita po natin in chapter 2 ng Ephesians and in chapter 3, united po yung tema po nila. Ano po yung tema po nila? Unity in the body of Christ. Meron pong unity in the body of Christ. And the uniting factor po ay ang ating Panginoong Jesus. Yung sinasabi nga po nating wall of separation ay natanggal na. And it is important to appreciate this fact that the mystery ay tinawag po itong mystery hindi dahil hindi pa naisisiwalat, kundi para ma-identify lang kung anong klaseng katotohanan ito. Alam niyo po, ano po ba yung mission ni Paul, ni Apostle Paul sa kanyang buhay? Ano po yung title ni Paul sa tingin niyo po? Sino po wag po munang ilalagay diyan sa screen. Sino po makapagsabi sa akin nung title ni Paul? Paul, the apostle to the, isa lang po yung narinig ko, Gentiles. Ayun po yung title ni Paul. Ayun po yung mission niya in life. Paul, the apostle to the Gentiles. So lahat nung gagawin niya is pertaining to his mission. Lahat po ng gagawin niya ay para doon sa pagkatawag sa kanya. At ano po yung isa sa mga mission niya? To make the Gentiles perceive his insight into the mystery of Christ. Alam niyo po, gustong ipaliwanag ni Pablo, hindi lamang sa mga taga-Efeso, binanggit niya rin po yan sa Colosas, maging sa Galatia, makikita po natin na itong mystery of Christ ay pinapaliwanag niya. Hindi niya lang, kumbaga hindi niya binibitin yung mga tao, kundi ini-explain niya kung ano ba itong mystery na ito. At hindi niya lang ito ini-explain ng masaya siya, o kaya hindi niya lang po ito ini-explain ng maayos ang buhay niya. Remember that here in Ephesians, nasan po si Paul? Nakakulong. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you, Gentiles. Nakita niyo po? Prisoner of Christ Jesus. Pero literal pong nakakulong po siya. Literal po yan. Pero ang setup niya po ay ganito. Paliwanag ko po sa inyo para imagine niyo na lang po baka magkaiba-iba tayo ng imagination, di ba? Pero imagine niyo na lang po. Si Paul ay nasa Rome at siya po ay under house arrest. So, in Romans time, ang house arrest po sa kanila ay ganito.
Sa atin po kasi ang house arrest may mga parang may mga parang ang tawag doon anklet ba 'yun or may ano siya may parang detector pagka lumabas ka within the vicinity ng house. Sa kanila po, may literal na nagbabantay sa kanyang sundalo. Okay? May literal na nagbabantay na sundalo sa kanya sa bahay. And then, pag kagabi na po, matutulog na si Pablo, ang gagawin nung sundalo, itatali niya, ipoposas niya yung kamay ni Pablo sa kamay niya. So, hindi niya ipoposas kung saan, sa kamay niya rin. So, ang posas po nila, hindi yung posas na maliit sa atin, di ba? Sa kanila po yung malaki na may kadena na mahaba. Ganyan po yung sa kanila. So, si Pablo po ay under house arrest. So, hindi siya makakatakas hanggat hindi siya malilitis ng Roman Empire. But despite of that, hindi niya po tinuring yung sarili niya na prisoner of the Roman Empire or the Roman government. Ano po yung pagkaturing niya? Kung babalikan po natin yon, I am a prisoner of Christ Jesus. Imagine niyo po yun. I am a prisoner of Christ Jesus. Maaaring magbigay po ito sa atin ng parang ibang symbolism, parang negative naman, di ba? Pero ganito po yung pagkakadescribe ni Paul sa kanyang status. Na siya ay prisoner of Christ. And even in prison, alam niyo po, mahirap, hindi ko po ma-imagine itong sitwasyon dahil hindi pa naman po ako nakukulong. Diba? Sabi po dito, Paul still cares. Even inside the prison. O even during his house arrest, Paul was still caring for the Ephesian church. Tignan niyo po kung bakit. Verse 2. Assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. Ano pong nasa isip ni Pablo? Hindi yung sarili niya, hindi yung magaganap na paglilitis sa kanya. Hindi yung magaganap na hearing. Ang nasa isip niya yung ibang tao. At ano po yung sinabi niya? Dito, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace. Alam niyo po, lagi, yung ine-emphasize ni Pastor Mark ng mga nakaraan, that we are people of grace. Sabi niyo nga po, people of grace. We are people of grace. Tayo po ay katiwala nung biyaya ng ating Panginoon, the grace of our Lord. At bilang katiwala, anong ginagawa po natin in response doon sa biyaya na ibinigay sa atin? Alam niyo po sabi dito in the next slide, it is about being accountable, hindi po sa church, hindi po sa pastor, hindi po sa mga elders, deacons, kasi kung dyan po tayo accountable, maaaring magkakaiba-iba po tayo ng level ng pagsiserve. Because we are pleasing different people. But if we are accountable, inuulit ko po, accountable to God, makikita po yun sa ating commitment, mga kapatid. For how we manage these gifts, not as owners, but as stewards or caretakers. Binigyan po tayo ng kakayanan ng Panginoon. Maaring kakayanan na maglingkod sa loob ng iglesia, maaring kakayanan na makapag-provide financially, or yung mga gifts, spiritual gifts. But we need to be accountable, not to the church, but to God. Stewardship of God's grace means recognizing that everything we have, including our lives and abilities, is a gift from God that we are to use responsibly and for His glory. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung church, pati yung trabaho po natin. Hello po.
Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung pagiging Kristiyano natin at at yung trabaho po natin, yung pagiging Kristiyano natin at pagiging estudyante natin, yung pagiging Kristiyano natin at pagiging magulang natin. Hello po, nai-gets niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yun because all of that ay pagpapala na galing lamang po sa Panginoon. Binigyan ka ng trabaho ni Lord, it is a gift. Binigyan ka ng blessing ni Lord, it is a gift. Good health, it is a gift. Everything na mabuti, everything that is good comes from our Lord, from our God. At ano po yung ginagawa po natin in light of that, mga kapatid? Are we being accountable? Not to the church, but to our Lord. Alam niyo po si David Livingstone, isa po siyang Christian missionary, physician, doctor din po siya by profession, and he is also a missionary. And nag-pioneer po siya ng missionary sa Africa during the 1800s, if I'm not mistaken. At unfortunately, sa kanilang paglalakbay na kanyang asawa, namatay po yung asawa niya. They have been together na i-spread ng gospel sa Africa. And si David Livingstone, despite of the fact na namatay yung asawa niya, along the journey, along the missionary journey na ginagawa niya, hindi po siya tumigil. Maybe he mourned for a while, pero hindi po siya tumigil. After po mamatay ng asawa niya, ang sabi po doon, roughly estimation, he walked. Siya po ay naglakad ng almost 50,000 kilometers. Parang nilakad po yung from here to Baguio ng 200 times. Lakad lang po. Hindi po siya tumigil. Because he knows what it means to be stewards or steward of grace. Alam niya po kung paano maging katiwala ng biyaya. So our point to ponder, itunuring ni Pablo ang kanyang sarili na bilanggo kay Kristo. Maaaring magbigay ito ng negatibong pananaw sa mga karinig, ngunit nagbibigay ito ng matinding pagpapakahulugan. Ano po yung kahulugan na ito? It signifies our commitment to Christ's authority, obedience to His teachings, and willingness to suffer for one's faith. Ulitin ko po yun. Commitment sa authority ni Christ. Ano pong ibig sabihin nito? Na si Jesus na yung nagmamay-ari ng buhay po natin. Hindi po si Jesus ang may-ari ng buhay natin pag nasa loob lang po tayo ng simbahang ito. Si Jesus po ang may-ari ng buhay natin, maging nasa tahanan tayo, nasa trabaho tayo, kahit nasan po tayo, siya po yung may-ari ng buhay po natin. Obedience to His teachings. Hindi po tayo nag-ano lang, select lang ng gusto nating, ito susundin ko. Ito hindi ko susundin. Hindi po. Pagka command ng Panginoon, meron po dapat tayo tinatawag na absolute obedience. And last, willingness to suffer for one's faith. Alam niyo po, madaling maglingkod sa Panginoon pag okay lahat yung nangyayari sa buhay mo. Tama po ba? Tama po, di ba? Madaling maglingkod pag masaya ka. Madaling magtaas ng kamay kapag may blessing ka natanggap talagang baka magtatalong ka pa dyan Tama po? Pero kaya pa rin po ba natin yung ganong intensity ng worship, ng paglilingkod kung paparaanin tayo ng Panginoon sa mga trials? Tayo lang po yung makakasagot niyan sa ating mga buhay. Si Paul po, alam niya yung kanyang mission. He is the apostle to the Gentiles. Ang tanong ko po sa bawat isa, sige po, tignan niyo po ako. Sa mga medyo pumipikit na po dyan, tignan niyo po ako.
Ang sabi po dito, alam ni Pablo ang misyon niya. Ang tanong ko po sa bawat isa, alam po ba natin yung misyon po natin? Magkakaiba po tayo ng pagkatawag, pero lahat po tayo dito ay tinawag. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, oy, tinawag ka. Sige, sabihin nyo po, tinawag ka. Tinawag po tayo. And it is very rude. Kunyari po, pag tinawagan tayo ng isang tao, nababaan po natin. Tama? It is very rude. It is very disrespectful. At lalong disrespectful kapag alam mong tinawag ka na ni Lord, pero dinidegma mo pa rin. Oops! Alam mong may calling ka kay Lord eh. Alam mong may commitment ka kay Lord eh. Ang matamaan daw po ay magbago. May mission si Pablo at may mission din po tayo. Maaring iba po yung pagkatawag sa atin. Ang pagkatawag po sa akin ay para magpastor. Pero hindi po ibig sabihin nun na mataas po yung akin, mababa po yung inyo. Hindi po. Magkakaiba po tayo ng pagkatawag, pero ang mahalaga, lahat po tayo dito ay tinawag. Pero kailangan alam po natin kung para saan po tayo tinawag. Ano pong application po nito? Be faithful to our commitment even in times of trials. Ano po ba yung pumipigil sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Ulitin ko po. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po yung pumipigil sa inyo para fully na maglingkod sa Panginoon? Sige po, isipin niyo po. Gusto ko pong mag-isip po kayo ngayon. Ano po yung pumipigil sa inyo? May naisip na po kayo? Taas mo ang kamay. May naisip na po? Meron na? Mga pumipigil? Baka dinadamay niyo po yung si Satan, pero kayo rin po pala yung balakid ha? Meron na po? Huwag niyo na muna pong idamay. Lagi, alam niyo po kung magsasalita lang ngayon, lagi natin dinadamay Minsan tayo lang Sapat na para magkasala. Ano po yung pumipigil sa atin? Kung may naisip na po kayo, ito yung pangalawang tanong ko. Kung iharap po natin sa Panginoon, yung mga excuses po na yan, ano po kaya yung tingin yung sasabihin niya? Ulitin ko po. Yung excuse na nasa isip mo. Nasa isip mo. Kung iharap mo yan ngayon sa Panginoon, so tingin mo ba sasabihin ni Lord, valid reason? Ba't tahimik po kayo? Sa tingin po ba natin, it is a valid reason sa ating Panginoon? In light of the fact na lahat ng pagpapala na ibinigay niya sa ating mga buhay, in light of the fact na yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, meron po bang excuse na hihigit pa sa ginawa ng ating Panginoon? Sa ating commitment sa Panginoon. And, maaring, pastor naman, sobrang sobrang hirap naman ng mo Hindi naman kami mga pastor para ganyan din yung Hindi po. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na in our own small or little ways, we can commit to God. Hindi ko naman po sinabing en grande yung commitment Step by step mga kapatid, mag-commit tayo sa Panginoon. Pagka nalagpasan natin yung level ng commitment na to, level up na tayo. Pag nalagpasan natin, level up na po ulit tayo. Negets niyo po yung gusto kong sabihin. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat po dapat tayo dito ay may commitment sa Panginoon. Mapa small po yan, mapa malaki po yan, ang mahalaga, we have commitment. Sabi po dito, how the mystery was revealed. The mystery was revealed to Paul by God. In English po, babasahin ko, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly, and in verse 5, hindi lang po kay Paul, kundi which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit.
So, ang nag-reveal po, hindi po tao lang, kundi ang banal na Espiritu. At bakit isa si Pablo sa mga, kumbaga, ini-reveal yung secret or yung mystery ng plano ng Diyos. Paul was chosen by God to be an apostle to the Gentiles, and this revelation was a key part of his understanding of his mission and ministry. So pag alam po natin yung mission natin, alam po natin yung pagkatawag sa atin, alam po natin kung ano yung ministry natin. Okay? At wala pong age limit pagdating sa ministry, ha? Sabihin ko po sa inyo yan. Wala pong age limit. May nabasa po ako sa Facebook, sa YouTube po pala, nakikinig po ako ng worship song. Tapos may comment po doon, sabi niya parang thank you for, kasi tutorial po yun for teaching me this drum music tutorial. I am 70 years old and I'm now starting to worship the Lord through playing drums. 70 years old, mga kapatid. Doon pa lang siya nag-start mag-play ng drums. Wala pong age limit pagdating sa ministry. Basta may gift po tayo doon, ha? Wala po, mga kapatid. Kaya, kung tutusin po, hindi pa po uli ang lahat Baka sabihin po natin, sobrang, matanda na ako, may edad na ako, saan pa ba ako gagamitin ni Lord? Meron pa po, mga kapatid. Gagamitin pa po tayo ni Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, gagamitin ka pa ni Lord. Gagamitin ka pa ni Lord. Sabi dito, it was revealed by the Holy Spirit. It was revealed for a specific time. In verse 5a, which was not made known to the sons of men in other generations. May perfect timing ang Lord. Ano po yung perfect timing niya? Yung time ni Jesus Christ. Nung siya ay bumaba dito sa lupa. That was the perfect timing ng Lord, ng banal na Espiritu para i-reveal kung sino itong Messiah. Sabi po dito, it was revealed by the Holy Spirit. Ano po yung ini-emphasize po nito? It emphasizes God's omniscience. He is the only one who can cover and uncover certain truth at certain times. Siya lang po yung may kakayanan na itago o ilihim yung mga bagay-bagay at siya rin lang po yung may kakayanan na i-reveal po ito. Sabi po sa Colossus, sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 1, verse 26. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayoy inihayag na sa kanyang mga hinirang. Yung mystery na nakatago, it was hidden, ay inihayag na sa kanyang mga hinirang. Siya lamang po ang pwedeng gumawa nun. During Paul's time, alam niyo po, maraming false prophets po niyan na nagsasabi na nasa akin yung revelation ni Lord. Sounds familiar po ba? Marami pong ganyan ngayon, nagsasabi, nakakausap ko si Lord. Maririnig po natin yun sa mga iba't ibang klaseng preacher I am directly hearing from God. And this is the revelation. Pero pag sinuri mo po yung revelation, hindi in line sa Bible. Hindi in line sa Word of God. And during Paul's time, ganyan din po. Kala nyo po, bago po yan. Lumang tugtugin na po yan. False prophets were individuals who claimed to have divine authority and revelations but were actually spreading false teachings and misleading followers. Magtaka na po kayo pag ang linya niyan, at sinabi sa akin ng Panginoon. Bumulong sa akin ng Panginoon na ganito ang mangyayari sa hinaharap. Pero hindi po in line sa Bible, magtaka na po tayo. Meron po kasi mga teachings during that
sa panahon po ni Pablo, na yung nga yung sinasabi ko po sa inyo, yung gusto pong tuliin yung mga hentil para mapabilang sa mga Hudyo, which is hindi na po dapat gawin. So, sinasabi lang po dito na marami pong maglilipanan ng mga false prophets. At para po tayo ay hindi ma-deceive, ano pong kailangan po natin? Ano pong kailangan po natin? The truth of the Word of God. Madadaanan po natin yan in Ephesians 6. Tama po? Alam niyo po ba? Spiritual warfare. Makikita po natin yan dyan. The sword of the Spirit. And it was revealed, emphasizes God's sovereignty. The revelation is attributed to God who has a specific timeline for making certain things known. Tignan po natin yung Deuteronomy 29:29. Isa po ito sa mga memory verse po namin nung nasa Bible school. Sabi po dito, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ang verse po na ito ay binigay para magbigay ng distinction sa mga bagay na inililihim ng Panginoon at sa mga bagay na kanyang inireveal. Una po sa mga Israelita, dahil sila po yung una pong nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng salita ng Panginoon. Yung secret things, yung mga matters na ang tanging Panginoong Diyos lamang ang may alam. And the revealed things are the truths of His commandments. Ang problema po sa atin, ayaw natin yung ni-reveal na, ang gusto natin yung hindi pa nire-reveal. Anong ibig ko po sabihin? Yung mga tinago ng Panginoon, yung pa yung ginagawa natin ng mga mysterious things. Kunyari po yung revelation, ang dami po natin ginagawang kung ano-ano pong mga symbolism o kaya mga pagpapakahulugan doon na hindi na para sa atin, para pa gawin po yun. Ang mahalaga po, makakapunta po tayo doon. Amen? Ayun po yung mahalaga po doon. Pero yung para pa sabihin na ganito yung interpretation dyan, ganito yung tamang lahat po sila, ganyan yung mga sinasabi. Meron po tayong responsibility, mga kapatid, na kung ano yung mga tinago ng Panginoon, it will remain hidden unless i-reveal ng Panginoon. So ano po yung point to ponder po natin? Ang pagpapahayag ng misteryong ito ay nangangahulugan ng plano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi lang sa iisang pangkat o nasyon. It is extended to all people regardless of their ethnicity or background. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, sabi po dito, we are one in Christ. It is a timeless truth. Timeless truth between Jews and Gentiles and timeless truth between us na naririto. We are one in Christ. Maaaring magkaiba po tayo ng personality, attitude, pinanggalingan, status, name it. But we are one in Christ. Sabi po ni Charles Spurgeon, only those sanctified through the Word can be one in Christ. To teach otherwise is to betray the gospel. Truth alone must determine our alignments. Truth comes before unity. And unity without truth is hazardous. Ano po ibig sabihin nito? Dapat po yung pagkakaisa po natin ay nakasandig o nakatindig. Ang foundation po nito ay yung truth ng salita ng Panginoon. Marami pong united dyan for a wrong purpose. Tama po? Marami pong united for a wrong mission. But here, we are united sa truth ng word ng ating Panginoon. And for our application, isa lang po, mga kapatid. Isa lang po yung application po natin. Serve Christ at all times. Sabihin nyo nga po, serve Christ at all times. 1, 2, 3, go. Tayo po nagsabi, yan mga kapatid, that we will serve Christ at all times. At gusto ko pong, dahil si Pablo po yung ating pong karakter na in-explain ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo yung life ni Paul. Yung life ni Pablo, yung buhay niya. He is a persecutor. Persecutor ng mga Kristiyano, naging preacher.
yung turn of events, di ba po? From chasing Christians to spreading the gospel. Yung pag-encounter niya kay Jesus sa road to Damascus, yung kanyang mga missionary journeys sa youth class po namin, dyan na rin po kami sa Acts yung mga missionary journeys niya. Yung mga famine, yung mga trials, at lalo tigit yung sa Acts chapter 27 and 28, yung shipwreck. Hindi lang po yun if I'm not mistaken, tinuklaw din siya ng ahas. And up until his imprisonment. Imagine niyo po. Kung titignan po natin, buhay ba ng isang mananampalataya yun? Yes po. Ang buhay ng isang mananampalataya, hindi lang po tayo tatanggap sa Panginoon ng pagpapala, kundi ng mga pagsubok. And kay Paul, nothing stopped him from serving Christ. Ano po yung babalik ko po yung tanong, ano po yung pumipigil sa atin? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon.